Ano ang pwede ipakain sa mga parrots? African Grey Parrot, saan tayo makakabili nito? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers po kayo at napadaan kayo at gusto nyo ng ganitong talakayan, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang topic natin ay regarding po sa buhay mag-iibon. So ganun din po, sagutin natin yung katanong ng ating mga kahabi sa mga gustong matuto na kahit sa mga simpleng kapamaraanan lang na makapag-share tayo sa kanila. Dahil yun naman po yung purpose ng content na to, na makapag-share doon sa mga baguhan na gusto mag-alaga ng mga species na mga ibon. So yung tanong po ng ating kahabi na si Bacon. So shoutout po sa iyo kahabi Bacon. Lods, gusto ko mag-alaga ng Sun Conure or Indian Ringneck. Pero di ko alam anong seed ang kinakain nila. Meron naman ako alaga ibon mga Alps to. So yun po ang maganda. So kailangan magsaliksik muna tayo, mag-research muna tayo sa mga tuntunin ng ating dapat gawin at kung ano yung dapat ibigay na pagkain. So kahabi Bacon, ang Sun Conure po at Indian Ringneck parakeet, sila po ay napapabilang sa parrot. So pag sinabi nating parrot species ay mostly vegetable or fruits ang kanilang kinakain. So meron ding mga fruits and vegetable na hindi pwede sa kanila. So kailangan suriin muna natin kung anong mga gulay or mga prutas na pwede natin ibigay sa Sun Conure o tsaka sa mga Indian Ringneck. Meron din pwedeng ibigay ng mga seeds sa kanila. So at meron ding seeds na hindi po pwede. May mga pagkain din na i-avoid natin sa kanila. So narito yung list ng safe vegetable for parrots for daily diet. So ang parrot kasi hindi natin pwede na iisang variety lang ng pagkain na ang ibibigay natin sa kanila. So hindi pwedeng puro seeds lang ang ating maibibigay. Although maganda kung balanced diet. Merong vegetable, merong fruits, seeds, nuts. So yun po ang maganda. So narito yung list ng safe na vegetable para sa ating mga parrots, katulad ng asparagus beans, yan maganda po, yung sitaw, yung beetroot, maganda rin po yan, yung broccoli, cabbage, yung repolyo, yung carrot, chili pepper, maganda rin po yan, fresh corn, fresh okra, green beans, pumpkin, ito yung kalabasa, spinach leaf, yun, katulad ng kangkong o yung mga spinach variety. Marami po kasing variety ng spinach. Coconut, yung nyug. Yan po ang mga ilan lang, pero marami pa po tayong mga prutas ay mga gulay na pwedeng ibigay. Sa prutas naman po, una-una yung banana, gustong-gusto rin po nila yan. Fresh guava, apple. So kung magbibigay po tayo ng apple, aalisin lang po natin yung seed ng apple kasi toxic po ito para sa mga parrot. So mango, watermelon, grapes, jackfruit, ito yung langka, maganda rin po ito. Aalisin lang din po natin yung buto ng langka. Ngayon kung papakainin natin ng buto ng langka, kailangan i-boil muna natin para safe po sa mga parrots natin. So yung star fruit, yung balimbing, yan pwede rin po sa kanila. Chico, mulberry, yan maganda rin po. Sa bahay po, meron po akong tanim na mulberry. Yun po. So yan po mga ilan. Marami pong prutas na pwede pa. So kahabi Bacon, ito rin naman yung iwasan natin na ipakain sa ibon. Kung meron pwede, meron ding hindi pwede. Tulad ng avocado kahabi. Wag po natin papakainin ng ating mga parrot ng avocado. Sayang, meron pa naman akong tanim nito sa aking bakuran na avocado. Hindi pa pala pwedeng ipakain ang avocado sa ating mga parrot. Yung fresh mushroom, celery, cocoa fruit o yung cacao, tomatoes, garlic, onion, apple seed, yung tulad na nabanggit ko, caffeine,
colas, chocolate, alcohol, dairy product, artificial sugar, artificial salt, dried beans. So yun, bawal po sa kanila. Kung magbibigay naman tayo ng beans, pakuluan po natin. So sa akin, kahabi, i-share ko lang yung pinapakain ko sa Indian ringli ko at saka yung sa black-headed guy, sa mga kakatil ko. Yung concentrate, yung mga pagkain ng manok o yung pagkain ng kalapate. Yun, binababad ko muna, sinusuko siya magdamag. So kinabukasan, pwede natin silang ipakain. So pwede rin natin silang pakuluan. Yan po ang maganda. Tapos pag medyo malambot, palamigin natin, pwede rin natin silang ipakain sa kanila. Yung sunflower seed, ayan, mga nuts. Pwede na, maraming pwedeng pakain natin sa sun conure at Indian ringneck. So kahabi, bacon. So kung mag-aalaga kayo ng sun conure at Indian ringneck, kailangan maglaan tayo ng budget para sa ating daily diet ng ating mga alagang ibon. Dahil marami pong dapat variety at vegetable and fruits na ipapakain natin sa kanila. So kung isang pares pa lang naman po, ay hindi pa gaano magastos yan ang pag-budget sa pagkain nila. So hope Kahabi Bacon ay meron tayong natutunan kung anong pagkain. Hindi lamang tayo nakapokus sa seeds, bagkus fruits and vegetable po, dahil ang mga parrots yun po ang gusto. So balanced diet po ang kailangan. So shoutout po sa iyo Kahabi Bacon. Ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Randim Abasolo Kwento Kalapa. So ang tanong niya po, Sir, maaari po bang makahingi sa inyo ng info kung kanino, saan ako makakabili ng gray parrot dito sa atin sa Pilipinas? So kahabi, so shoutout po sa iyo Randim Abasolo Kwento Kalapa. So hindi nyo nabanggit kung saan kayo location para ma-prepare natin sa pinakamalapit sa area ninyo. Pero meron tayong pwedeng i-recommend dahil ito sila po ay mga legit wildlife farm permit holder or wildlife farm permittee. Sila po ay mga legit na mga breeder at meron silang mga inaalagaang African gray parrot at the same time mayroon po silang pang-out. So Kahabi Randim, pwede nyo pong kontakin si Kahabi Tinibara. Si Kahabi Tinibara po ay taga Antipolo. So malapit po siya sa Masinag. So legit po siya na wildlife farm permit holder. Dahil ang African gray parrot po, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay medium bird na po. Si Tacus eritacus po ang kanyang scientific name. Ito po ay endangered species. So kailangan pag mag-aabel tayo nito ay kailangan meron pong dokumento para pahintulutan tayo ng DNR na mag-possess nito, mag-alaga at magparami. At CITES po. Pag sinabing CITES po, ang makakapagbigay lang nito or makakapagbenta at makakapagbigay ng mode of acquisition ay ang WFP permittee or WFP holder, wildlife farm permit holder lamang po. Sa mga CWR holder po ay hindi sila pwede mag-issue ng deed of sale or deed of donation. So ang African gray parrot po ay 40 to 60 years ang itinatagal ng kanilang buhay, yung tinatawag na lifespan. Ngunit depende pa rin po sa pag-aalaga ng ating mga kahabi. So yun po Kahabi, Randim Abasolo Kwento Kalapa, ay pwede nyo kontakin si Kahabi Tinibara ng Antipolo at pwede nyo rin pong kontakin si Goldcrest Aviary Nanligaw Albay naman po. Ito rin po ay legit wildlife farm permit holder, ang Goldcrest Aviary na matatagpuan naman po sa Ligaw Albay. So pwede niyo rin po kontakin si Ma'am Queenie Aina Barcelon Duana ng Sorsogon Bicol naman po Kahabi.
Sila po ang may-ari ng Silver and Georgina Bird Farm, isang legit wildlife farm permit holder po, at nakakapag-ship po sila any point of the Philippines. So yun po, Kahabi Randy Abasolo, Kwento Kalapa. I hope meron tayong na-share sa inyo kung saan tayo makaka-avail ng African Gray Parrot. So yun lang naman po ang ating purpose dito, na makapagbigay, makatulong kahit sa mga maliliit na kapamaranan sa mga katanungan ng ating kahabi. Sharing po tayo kasi ganyan naman talaga ang buhay mag-ibon. At ganoon din po si Kahabi Angelica Dacumos. Boss, baka may bibili dyan ng mga kakatel bird na alaga ko, benta ko na. So yun po. So sa mga naghahanap dyan ng mga kakatil, si Kahabi Angelica Damacos, pwede nyo po itong i-message. So hindi nyo lang po nabanggit Kahabi Angelica Damacos kung saan po yung location nyo, para mabanggit natin kung sa mga kahabi natin sa malapit sa area nyo, at saka yung mga mutation ng inyong mga kakatil. So ganun pa man, ay kontakin nyo na lang po si Angelica Damacos sa mga kahabi natin dyan na gusto mag-avail ng kakatil. So meron siya mga pang-out. So direct message na lang po. Kayo na lang po ang mag-usap regarding po sa mga information regarding sa kakatil. So yun po, Kahabi, ang ating talakayan regarding sa kung ano ang pwedeng ipakain sa parrot. So kailangan pag mag-aalaga tayo ng parrot, unang-una po meron tayong kapasidad na alagaan sila dahil sila po ay nakakulong. Hindi sila makakapag-provide ng kanilang pangangailangan. Tayo po mismo mga owner o yung mga nag-aalaga or mga hobbyist ang magbibigay ng pangangailangan nila. Mas maganda kung balanced diet ang ating ibibigay. Merong fruits, merong vegetable, at merong mga seeds para balanced diet ang atin ibibigay. Tapos bibigyan din natin sila ng vitamins and minerals. So ganun din po. So si Kahabi Randy ay African Gray Parrot. Saan tayo makakabili si kay Kahabi Tin Nebara ng Antipolo, Gold Crest Every, Ligaw Albay, at Aina Ma'am Queenie Aina Barcelona ng Sorsogon, Bicol. Lahat po sila ay mga legit breeder at mga wildlife farm permit holder. So at si Kahabi Angela Damacos ay meron pong pang-out ng mga kakatel. Sa mga gustong mag-avail ng kakatel, sa mga naghahanap natin dyan, ay pwede nyo pong kontakin si Kahabi Angelica Dacumos. So yun po. So maraming po salamat. At kung nagustuhan nyo itong topic natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every, at iba pa. At paki-like and share po para ma-share natin yung mga konting information regarding po sa pag-aalaga ng ating mga ibon. At paki-click na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Inayos ko pa rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers natin dyan, shoutout po sa inyo. At si Kahabi Mark Gelbuna, shoutout po sa inyo. Si Kahabi John Kevin Simangan, shoutout po. Si Kahabi Sailor _Legion, shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila, shoutout po sa iyo. Si Kahabi Kuya Joms TV, shoutout po kayo. Shoutout po sa inyo. Meron din rin po siyang YouTube channel, si Kuya Joms TV. Siya naman po ay taga Bulacan. Meron din po siyang YouTube channel. Paki-subscribe din po yung kanyang YouTube channel, Kuya Joms TV. Shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Kahabi Alberto Ramos, si Jocelyn Romero, shoutout po. Si Kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Henry Gertos, shoutout po. Si Kahabi Jose Villanueva. At last but not the least, si Kahabi John Carla Arnaldo. So
Maraming po salamat at shoutout po sa inyo. So maganda ang buhay pag meron tayong nalalaman sa pag-aalaga. At bago tayo mag-alaga, dapat alamin muna natin kung ano yung dapat ipakain sa ating mga alagang ibon. Maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.